Sa iba pang balita, pabor naman po si PNP Chief Bato de la Rosa sa pahayag ng Pangulo na posibleng suspindihin ang writ of habeas corpus o yung proteksyon laban sa ilegal na pag-aresto. Tiniyak niyang hindi raw ito aabusuhin ng kapulisan. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Connie, suportado ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipasuspindi ang writ of habeas corpus kaugnay sa trabaho ng pulis kontra terorismo at iligal na droga. Hindi naman idinetalye kung paano specifically o paano talaga ang ito'y makakatulong, no? Dahil di naman daw abogado si De La Rosa at pinauubaya na lang sakasakaling ituloy ito ng ehekutibo. Pero isang magandang epekto nito ay magkakaroon di umano ng deterrent sa mga terorista at drug lords o di kaya mga drug pushers na kumbaga parang mapipigilan na lang mga ito dahil nga dito sa panukalang ito na gumawa ng masama. Pero pinawi niya ang pangambang maaaring magbunga ito ng pang-aabuso mula naman sa hanay ng kapulisan. Nangako si De La Rosa na babantayan nila ang kanilang hanay sakasakaling matuloy ang panukala. Kung meron namang tiwaling pulis, hindi naman kailangan ng suspension ng writ para maging mapang-abuso ito. Samantala, handa naman magpakulong si De La Rosa sakaling may pagkakasala siya sa kanyang pagtanggap ng libreng pasay at ticket para mapanood ang laban ni Manny Pacquiao. Ang importante, aniya, nakasama niya ang kanyang pamilya at naging pasaya sila sa perang hindi naman galing sa kurakot. Matagal na raw silang magkakilala ni Pacquiao noong hindi pa ito sikat na boksingero dahil pareho din silang amateur boxer. Hindi niya minamasamang naging opinyon ng ombudsman dahil trabaho lamang nila ito at nananatili ang kanyang respeto sa tanggapan ng ombudsman. Paninindigan niya ang kanyang ginawa at sana kung may investigasyon ay maging patas daw ang investigasyong isusulong ng ombudsman kapag ito'y natuloy na. Connie. Yes, Chino, of course itong sinasabing pagsuspindi nga ng writ of habeas corpus ay inaalmahan din ng ating ilang mga senador, particularly. Papaano ba, nabanggit ba ni Chief PNP Bato, papaano nila gagawin na talagang babantayan yung kanilang hanay na maabuso itong ganitong klase ng kapangyarihan sa ilalim niya? Ngayon pa lamang napakarami ng mga kaso na hindi pa nga rin natutupad o natututukan ayon sa ilang mga naging biktima di umano ng EKJ. Tama ka dyan, Connie. Bagamat walang specifics itong maibigay si PNP Chief De La Rosa dahil ang sinasabi nga nila parang hindi naman ito surefire na o tuloy na plano at parang tila lumilitaw na parang katang-isip lamang o pinag-aaralan lamang pa ng ehekutibo itong pagpapatupad o pagsuspindi nitong writ of habeas corpus, particular sa mga kaso, mga suspect na may kaugnayan sa terorismo at sa illegal na droga. Ang sinasabi niya, huwag mangamba dahil ngayon pa lang, di naman napapatupad pa itong panukalang ito, ay binabantayan na nila ang mga kapulisan. At sinasabi nga, pag may papang-abuso ng mga pulis, at inaamin niya meron talaga na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, lalong-lalo na gamit daw itong pananakot, particular dito sa yung drug watch list, may mga pulis daw siyang tatanggap na report na may mga pulis na ginagamit itong kampanya laban sa illegal na droga bilang panakot at extortion racket. Ang kanyang pangako, lahat ng mga pulis na ganito ay babaliin niya raw yung leeg at huhulihin at paparusahan. Kaya hinihikayat niya rin itong mga drug suspects kapag kinukutongan daw sa lao, ina-extortan itong mga kapulisan ay agad isumpong sa kanya. Yung punto siguro dito, Connie, hindi na kailangan ng yung suspension ng writ of habeas corpus para mag-abuso ang isang pulis na sa ngayon pa lang ay ina-address na daw nila ngayon. Nagkaroon din ba ng pagkakataon, Chino, na magkaroon ng reaksyon mula naman kay Chief PNP Bato ukol din sa sinasabing paglaganap naman ng kidnapping dahil sa yung ilang mga drug lords ay nagsishift kumbaga ng kanilang negosyo sa pangingidnap na lamang. Meron bang balita or update tayo tungkol doon? Alam mo yung katanungan na hindi natanong kanina, pero nung nitong mga nagdaang linggo ay natanong nga yung possibility na tumataas nga daw yung bilang ng mga kidnapping cases. So, bine-verify ito sa ngayon na Connie, kung ano talaga yung mga specific incidents na coming from yung lalong-lalo na, I think, if I understand it correctly, galing ito sa mga Chinese community, ng mga reports na tumataas yung kidnapping mula sa kanilang mga hanay,
dahil pinaniniwala ang nag-shift na nga daw di umano itong mga drug lords sa kidnapping dahil mas hindi mas mainit yung ating kapulisan dun sa ibang krimen. Doon naman, Pero yun na nga, Connie, parang wala pa silang figures on that so far. alright. At Chino, doon naman sa reactions na nakuha natin kasi 'di ba sabi nga si Pangulong Duterte mukhang naniniwala doon sa bersyon ng CIDG pagkatapos ng hearing sa Senado on the case of dating Mayor Espinosa. What about itong si Chief PNP? Meron ba siyang pahayag after the hearing nung nakaraan na tungkol kay Mayor Espinosa sa kanyang pagkakapatay? Ang sinasabi niya ng Connie, given na binitawan na ng Pangulo yung kanyang, pwede nating tingnan na parang suporta dito no, sa mga pulis na para sa kanya ay nagtatrabaho lamang. Ang sinabi ni PNP Chief De La Rosa ay suportado niya itong mga pahayag ni Pangulong Duterte dahil kailangan talaga ipakita ng Pangulo na sinusuportahan ng mga kapulisan sa kampanya laban sa droga para wag matakot itong mga pulis na gawin ang kanilang trabaho, partikular sa laban kontra dito sa mga malalakas na mga drug syndicate. Gayunpaman, hindi ito daw hadlang para matingnan naman kung may katiwalian talaga dito sa hanay ng mga 24 na pulis no, na nasasangkot nga doon sa nangyaring pagpatay kay Mayor Espinosa. Man, gumugulong na raw ang investigasyon dito sa Internal Affairs Service at yun na lang kanilang dasal, no? Bigyan muna ng fair trial, wag munang husgahan ng mga pulis at hayaan yung investigasyon na matapos. Alright, maraming salamat sa yung update na yan sa amin, Chino Gaston.